Good afternoon. Okay, good afternoon. This is Sir Christian, and for today, I will give you a video about our missed discussion because we have days na wala tayong pasok. So, to compensate for the lost days, magbibigay na ako ng video sa lahat so that sabay-sabay yung discussion sa lahat ng sections na hawak ko. And our last topic in week 1 is dominant range. So we will look out how to write the dominant range. We will write the dominant range of a given function. Okay. But in our case, pag-uusapan lang natin ano ba yung dominant range ng radical function at ng given graph. Okay. So let's focus on the first example. We have f of x equals square root of x. Now, paano tinahanapin yung dominant range ng radical function na ito? Okay, so let's start with the question na, pag nag-square root ba tayo? Dito. Pag nag-square root ba, ano yung bawal na number pag nag-square root? Ano yung bawal? Ano yung walang square root? Okay, tama. So, ang walang square root ay walang square root ang negative. Okay? Now, para ma-determine natin yung domain ng rational function na to, let's say ang domain natin ay set D, kasi nga, yung first letter niya ay D, para ma-determine natin yung domain, isipin natin ano yung mga bawal na square root kasi nga ito square root of x, dito tayo magsa-substitute later Okay? Now, yes, tama tayo, negative yung bawal, yung walang root. So ibig sabihin nito, sa domain natin hindi tayo pwede mag-write ng mga negative numbers. So ano na lang ba yung pwede? Since sabi natin bawal yung negative. So ano na yung pinakamababa na pwede natin pampalit? Ano ba yung malapit sa negative? 0. Okay, correct. Kasi, yung square root of 0, alam naman natin na 0 to. Okay? So, ang domain natin ay mag-start sa 0. Kasi nga, yun na yung lowest number na kadikit ng negative. Kasi yung bawal yung negative So, yung pinakamalapit na lang. So, mag-start tayo sa 0, sa domain natin. Yun yung pwedeng ipapalit na pinakamaliit. Now, so up to, ano pa yung mga susunod na numbers na pwede ipampalit natin sa x para meron pa ring square root? Okay. In this case, pwede bang square root of 1? Yes, kasi 1 yung sagot. Square root of 2? Yes, meron pa rin yan. Decimal nga lang. Positive pa rin yung sagot. Pwede bang square root of 10? Yes, pero di natin alam kung anong decimal nito. Square root of 200. Diba? Meron din nito. So, ang mangyayari lang dito, pataas lang siya ng pataas. 1,000, 10,000, 1 million. So, alam ba natin yung pwedeng isa... Kasi lahat sila pwede Pero alam ba natin yung dulo na pwedeng i-substitute sa x? Di ba napapansin natin pataasan ng pataas? Since hindi natin alam kung ano yung dulo ng number na pwedeng i-substitute pa, na pwede, so, ang gagawin na lang natin is, alam natin, papunta pataas ng pataas. So, gawin na lang natin to positive infinity. Kasi dati alam natin pataasan ng pataas lang Hindi natin alam kung ano yung dulo. Now, so para masulat natin yung set ng domain, gagawin natin siya interval notation. Ira-write natin siya by using interval notation. Now, yung answer natin sa set ng domain ay kulang pa to. Alam natin, sa 0, siya yung start, pero di natin alam yung dulo, so, magpa-positive infinity na lang tayo. Ngayon, sa interval notation kasi, meron tayong context ng parenthesis, ay bracket, at saka parenthesis. Pag bracket, ay ibig sabihin nito, included yung number, while yung parenthesis ay excluded or not included yung number. Okay?
Now, balik tayo dito sa example natin. Nag-start tayo sa 0. Included ba siya? Hindi. Included. So, kaya siya include kasi merong square root ng 0. 0. May sagot pa rin. Solvable siya. So, bracket parenthesis, bracket. Kasi yung 0 ay included. How about naman sa positive infinity? Parenthesis. Kasi yung parenthesis, hindi siya number. Okay? So, representation na to na open interval lang siya. Yung parenthesis. Okay? Next. So, paano natin malalaman yung range? Ang range natin gagawin natin yung set R. Okay. So, gagawin natin dito, isa-substitute natin yung, brain ko na to, isa-substitute natin yung lowest sa domain. Ano ba yung lowest sa domain? Ang lowest sa domain ay 0. So, try natin ipalit dito. Class, by the way, yung f of x ay same lang to sa y. So, y equals square root of x. Sorry, mali dito. So, ipalit natin yung lowest doon sa domain natin na 0. So, kapag pinalitan natin ng x na equal to 0, y equals square root of 0, and then nalalabas ay y equals 0. So, ano din yung lowest ng domain, ay ng range pala, using the lowest din ng domain na 0. So, ang lowest din natin sa range ay 0 din. And since pataas din ng pataas na rin yung domain natin, ganun din sa range, pataas din ng pataas, going positive infinity din. So, paano yung ano neto? Yung bracket ba or parenthesis? So, sa 0, since may sagot na 0, bracket, sa infinity symbol, wala. Parenthesis tayo doon. Okay? To indicate lang na open interval siya. Okay, now, let's move on to another example. F of x equals square root of the quantity x plus 3. Now, so paano natin kukunin yung domain at range nito? Set D. Interval notation tayo lagi ha. Interval notation ang sagot. Okay. Balikan natin kanina sa square root. Ano yung lowest? 0. Correct? So, dito, x plus 3 to. Ang goal natin dito, kailangan mapa-0 natin yung x plus 3. Okay, let's solve this muna mentally. We have x plus 3. Paano siya magiging 0? Ano ba yung number kapag in-add mo ng 3, 0 siya? Correct. So, yung x natin dito, para mag-equate siya sa 0, x should be equal to negative 3. So, ang domain natin, magsa-start ngayon sa negative 3. Correct? Kasi siya yung magpapa-0 eh. Yun kasi yung lowest ng ng radical. Pag nag-square root tayo, yung pinakamababa niya. So, negative 3 ang start. Then, going to, syempre, pwede na yung negative 2. Pataas na yun ng pataas. 1, 0, 10, 1,000. So, going to positive infinity na. Since negative 3, included siya dahil mapapa-0 niya yung radicand, then, we're going to positive infinity. Okay? Sa range, paano naman to? Ano ba yung lowest? Pag nag-substitute tayo dito ng negative 3, dito sa x na to. Let's say f of x, y din to ha, equal square root of negative 3 plus 3. Kasi gagamitin na yung lowest sa domain eh. Para malaman mo din kung ano yung lowest sa range. So, eto, negative 3 plus 3 ay 0. So, bale, ganun din sa umpisa, 0, since solvable siya, nag-exist yung 0. So, bracket ang 0 to positive infinity. Okay. Then, last example sa bracket. Para naman ganito, kung sakaling hindi nyo ma-mental ha. For example lang, hindi nyo ma-mental. I will read muna. F of x equals square root of the quantity 3x minus 6. Ngayon, paano natin mahanap, ano ba yung umpisa ng domain ng radical function na to? Let's say hindi natin ma-mental ha. Ma-mentally work itong pagkuha ng domain. Let's say hindi natin makuha nga. So, ganito gagawin natin. Para mahanap natin yung magpapa-0, kopyahin natin yung 3x minus 6 muna. I-equate yun sa 0. Okay? Para malaman nyo kung ano yung magpapa-0 doon sa loob. So, equate mo yung 3x minus 6 sa 0, then solve for x. So, yung negative 6, lipat sa kanan. So, we have by APE yon, addition property of equality, kung mag-add tayo ng 6 both sides. Pero para mabilisan,
transfer na lang natin. So, negative 6, transfer to the right side, ay magiging positive 6. Kapag nilipat natin siya, nagbabago yung sign. So, ano may iwan sa left? Yung 3x. Now, and to solve for x, divide 3 both sides. So, we have, cancel yung 3, so x equals 2. So, 2 pala ang magpapa-0 sa radicand natin. So, let's work it out nga kung totoo yon. So, 3x minus 6. So, yung x, gawin natin 2. So, 3 times 2 minus 6 equals 0 ba? 3 times 2, 6 minus 6 equals 0. So, correct. So, yung 2 yung magpapa-0 dito sa loob ng radicand. So, ang domain natin ngayon ay magsa-start sa 2. And then, open bracket, comma, going to positive infinity. Okay? So, yun na yung domain natin. Okay, next. Paano naman malalaman yung range ng function? Since 0 yung lowest na sa may radical, so 0 included to kasi siya kasi pag nagpalit ka ng 2 dito sa radical natin, magiging 0 din yung sagot. So, included yung 0 going to positive infinity. Yun lang. Okay? So, we are now done in discussing this part sa identifying dominant range of radical function. In our discussion pala, this process is only limited for radicand functions with an index of 2. Okay? So, let's move on to the next part, which is identifying the dominant range of a function based on the graph. So, let's take an example for this one. So, paano natin malalaman yung dominant range ng graph na to? Okay. Magsimula tayo sa domain natin, set D. Tapos yung R natin, set R. So, ano yung interval notation ng dominant range nito? Okay. Mag-focus muna tayo sa domain. Titignan natin dito, since kasi ang x-axis nito ay itong horizontal line, titignan natin, tawag doon, yung left to right, yung leftmost part, yung pinakakaliwa hanggang sa pinakakanan. Ano ba yung pinakakaliwa ng graph? Ito. Nakita niyo yung binulugan ko? Yan yung pinakakaliwa. At anong number yan? Mag-start tayo ng bilang dito. Ito, negative 1, negative 2, negative 3, negative 4, negative 5. So, ang pinakakaliwa ng domain para sa domain natin ay yung negative 5. So, magsusulat ako dito ng negative 5. At ano yung pinakakanan? So, comma, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, 6. So, ang ilalagay ko sa domain, ang pinakakanan niya, 6, yung dulo. Okay? Now, sa dominant range natin, di ba sa intervals pala natin, bracket, parenthesis lang. So, paano ko malalaman na bracket or parenthesis yung gagamitin? Tignan nyo yung dot. Pag shaded dot tayo, gagamitin natin ay bracket. Pero kapag unshaded dot, parenthesis. Okay? Paki-take note yan. So, yung negative 5, since shaded dot siya, so bracket, at yung sa negative, as well as sa 6, bracket din. Okay? Understand? Now, sa range naman, ang titignan natin from bottom to top. So, ano ba yung pinakamababa from bottom? The bottom part, ito, which is negative 1. So, mag-start tayo sa negative 1 until, ano yung top? 1, 2, 3. Okay, until 3. Ngayon, paano ko malalaman kung bracket ba to or parenthesis? Class, pag unshaded dot lang, doon lang tayo magpa-parenthesis. So, bali, negative 1 mo ay bracket, at yung 3 mo, bracket. Yun lang. So, yan yung dominant range ng radical function. Next tayo. Para magkaroon man tayo ng mastery. Next, how about on this graph? Ano yung dominant range niya? Okay. Mag-start tayo sa domain. Identify natin ano yung leftmost part at ano yung rightmost part. Sa leftmost part, magbilang tayo dito. Negative 1, negative 2, negative 3, negative 4, negative 5. So, ang pinakamababa natin dito, negative 5. Ngayon, tingin na tayo ngayon pa kanan. Ganun ba kagad yung gagawin natin? Hindi. Bakit? Kasi may hollow dot sa gitna.
Hindi tayo pwedeng dumiretso ng pinakakanan kagad kasi kung makikita natin sa graph, may hollow dot. So, mangyayari dyan, mapuputol yung domain natin. Okay? So, yung domain natin may 2 sets pala. Okay. So, para sa unang set, ano yung interval ng domain? So, from negative 5 to, saan natigil? Sa negative 2. So, negative 5, negative 2. Okay? Now, so, ang gamitin ko dito, bracket ba? Parenthesis sa negative 5. Since shaded dot siya, bracket. Pero pagdating sa negative 2, since unshaded dot yan, parenthesis. Yan na yung interval for the first set. Now, paano natin malalaman yung domain ng ganito na sa pakanan, sa second set natin? Sa nag-start, sa negative 2, ano yung pinakadulo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, ang pinakadulo ay 7. Now, alam na natin yung pinakakanan at alam natin kung saan naputol. Now, ang problema na lang natin, parenthesis ba to or bracket? Sa 7, since shaded dot siya, bracket, at sa negative 2, unshaded, parenthesis. We now, na-identify na natin yung pangalawa na set para sa domain. Ngayon, dalawa yung sets kasi na lumabas sa domain. Negative 5, negative 2, at saka yung sa negative 2, 7. Ngayon, paano natin makukombine yung sagot since dalawang sets nga dapat yung sagot dito. So, 2 sets to, kailangan i-combine para makombine natin sila, gagamit tayo ng union. Okay? Understand? Now, okay tayo sa domain. Sa range naman tayo. Again, sa range from bottom to top. Ano ba yung pinaka bababa dito? Negative 1, negative 2, negative 3. So, sa range natin, negative 3 ang start. Ano yung pinakamataas? 1, 2, 3. Until 3. Ngayon, bracket ba parenthesis sa negative 3? Bracket. Kasi wala namang unshaded dot dyan. Pero pagdating sa 3, since ang katapat niya unshaded, so ito ay parenthesis. So, yan yung range ng graph natin. Clear? Last example tayo. Itong drawing. So, ano yung dominant range ng graph na to? Okay. Dito kayo sa baba. Domain at range. Again, sa dominant range, leftmost part to rightmost part. However, sa graph natin, dalawa sila. Magbilang tayo sa leftmost part muna. Negative 1, negative 2, negative 3, negative 4, negative 5, at negative 6. So, mag-start tayo sa negative 6 until, ano ba dito? Negative 1. Para dito sa una, sa shaded dot. Ngayon, parenthesis ba o bracket sa negative 6 since shaded? Bracket. Sa negative 1, dahil unshaded, parenthesis. Okay? Next tayo, sa pangalawang graph. Ano yung interval neto? So, magbilang tayo. 1, 2, 3, 4, 5. So, ang una dito sa graph na to, nag-start sa 2, ano yung pinakadulo? 5. So, ano to? Ano gamitin natin? Bracket o parenthesis? Sa 2, since shaded, bracket. Sa 5, bracket, kasi shaded. Ngayon, meron to yung 2 sets para sa domain. Para makombine natin sila, gagamit tayo ng union. Clear? Okay, next tayo. Para malalaman yung sa range, mag-focus tayo sa bottom part to top part. Okay, ano yung bottom part dito? Mabilang tayo, negative 1, negative 2. So, nag-start, sa negative 2 to, nag-start sa negative 2. Ano yung pinakamataas? 1, 2, 3, 4. So, 4. So, ang problema na lang natin dito kung bracket ba siya or parenthesis. Okay. Sa negative 2, since di naman siya hollow dot, shaded siya, bracket. Sa 4, since unshaded, parenthesis. Yun na. So, ito na yung dominant range natin na kailangan natin sa seat work at saka for preparation for the test. Okay? So, ito lang ang ating discussion for today. Thank you. God bless.